So may nag-comment ang isang viewer sa atin at sinabi niya yung GRB ba hindi white hole? Hindi ba't nag-i-emit sila ng energy outward? Mukhang fan ka ng astronomy ah. Ang GRB o gamma ray burst ang pinakamalakas na pagsabog sa buong kalawakan. Pero good question yan. Hindi ba't ang white hole ay theoretically bagay na naglalabas ng enerhiya? I-check natin kung ano mga pinagkaiba nila. Unahin muna natin ang white hole. So, ano nga bang white hole? Ayon kasi sa mga experts, ang white hole ay isang hypothetical o theoretical na rehiyon sa kalawakan kung saan ang time ay kabaligtaran at ang mga bagay-bagay ay lumalabas imbis na pumapasok. Parang black hole pero pabaliktad. In short, imbis na humihigop ng matter, nag-i-emit ito. Ito ay base sa general relativity ni Einstein. Pero again, hypothetical lang ito. Ibig sabihin, wala pang nakikitang ebidensya na totoo ito. Maraming astrophysicists ang nagsasabi na kung mag-i-exist man ang white holes, ito ay maglalaho din kagad. May mga theories din na nagsasabi na ang mga white holes ay ang katapusan ng buhay ng isang black hole. Pero again, wala pang pruweba tungkol dito. Ngayon, dumako naman tayo sa GRB o gamma ray bursts. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga gamma ray bursts ay ang pinakamalakas na pagsabog sa buong kalawakan. Mas malakas pa siya sa mga supernova at nangyayari ito sa malalayong galaxy. Minsan nga, umaabot pa ito ng milyon o trillion times na mas maliwanag sa ating araw. Kasi sobrang lakas talaga nila. So, bakit nga ba hindi maituturing na white hole ang gamma ray burst? Well, simple lang. Kasi magkaibang pinanggagalingan nila base sa obserbasyon at teorya. Ang gamma ray burst kasi ay galing sa mga actual na pangyayari tulad ng pagbabangga ng dalawang neutron stars o pagkamatay ng isang napakalaking bituin. Samantalang ang white hole naman ay hypothetical pa lamang, isang konsepto ng galing sa general relativity ni Einstein. Bagamat pareho sila naglalabas ng enerhiya, ang GRB ay mayroong afterglow o yung titirang liwanag pagkatapos ng unang pagsabog. Ito ay hindi nangyayari sa white holes. Isa pang point ay ang tagal ng pangyayari. Ang GRB ay tumatagal na ng ilang segundo hanggang minuto, samantalang ang white holes ay dapat mas matagal existence kung sakaling nag-exist nga sila. Sa madaling salita, ang GRB ay isang totoong pangyayari na may malinaw na pinanggagalingan at naoobserbahan ng mga astronomers. Samantalang ang white hole naman ay hypothetical pa lang at hindi pa napapatunayan kung totoo talaga. May mga hypothesis din na posibleng konektado ang GRB sa white holes, pero hanggat walang matibay na ebidensya, nananatili pa rin itong teorya. Ang GRB ay patuloy pa rin pinag-aaralan at mas naiintindihan na natin to kumpara noon. So, sana ang nasagot ko ang tanong mo at sa mga ibang nanonood, sana kahit papano niliwanagan kayo. Kung meron kayong questions tungkol dito, lagay nyo lang dyan sa comment section dyan sa baba. At kung gusto nyo namang ganitong videos, mag-comments lang kayo sa mga pinapublish kong YouTube videos at i-highlight natin dito sa Facebook page. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next videos.